Police that had not concluded, and in the absence of a committee report, the public has long been waiting. The report was not filed with the Bills and Index, but coursed through the office of the Senate President, hoping for proper disposition. Napakaganda yung mga salubong kay PBBM. So panoorin niyo po, guys. It's the hotel where BBM is where the staying. Bangag stayed. Yan, yan. Yeah, this is the hotel. Pier A-Taj Hotel in New York City. Manoy, what can you say? Dapat natin i-stop ang administration ni Marcos dahil sa korupsyong nangyari sa Pilipinas. Mga kamanay-kamanay, we are here in front of the Pier Hotel where the Bangag Marcos is staying for the United Nations activity this coming Wednesday. So we are here to support this group of people. So to tell Marcos to resign. Yes, Jen, nagkikipag-ugnayan na rin ang Office of the Vice President sa mga overseas Filipino workers sa mga apektadong lugar sa Middle East. Sabi ni VP Sara, meron na silang itinalagang point person na nakikipag-usap sa mga OFW kung merong gustong bumalik ng bansa. Pero lahat anya ng nakakausap nila ay ayaw pang bumalik ng Pilipinas dahil nanghihinayang sa kanilang trabaho. Kung narito, sabi ni VP Sara, pwede naman magpadala ng eroplanong Pilipinas para sa mga Pinoy sa Middle East na gusto nang umuwi sa bansa. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. At kung gusto nyo sumali sa community natin, andyan lang po yung join button. Isang like, isang share, masaya lang po tayo dyan. Kaya huwag nyo kalimutan, i-like nyo agad at i-share para mas maganda, makakuha kayo ng notification everyday. Ang problema, yung iba, hindi marunong, kaya hindi sila nabibigyan ng notification. Pero, siyempre, mas maganda, lagi kayo nakakatanggap ng notification. Ano ba ang kinakatakutan ni Lacson kay Senador Marcoleta? Ang tanong, alamin natin ngayong umaga kung ano yung gustong ipabatid ni Senador Marcoleta. At ang tanong dito, bakit nga ba takot na takot itong sila Lacson, itong sila Tutasen, na imbestigahan itong si Balulong? Why? Ano ang nasa likod nito? Nakakapagtaka, no? Bakit nga ba? So, kahapon, maraming naging eksena dyan sa New York. Lalong-lalo na, nabalitaan ng ating kababayan na si Bangag, merong pinuntahan dyan at meron daw patawag o meeting kung ano-ano man. Pero yung kababayan natin, galit na galit at nagsisisigaw sila doon na akala mo talagang sobrang gigil na nila. Wala naman kasing ginawa Yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng problema sa Middle East, mantakin mo, dapat ginawa na aksyon, dapat inuna. Yun, nagpunta ng Amerika, para saan kaya yun? Hindi kagaya ni BP Sara, ngayon ay nakikipag-ugnayan sa Middle East sa ating mga kababayang Pilipino na naiipit. Kasi lalo na tumitindi ang mga problema roon. Ayan ang kinakatakutan ng lahat. Baka matupad nga yung sinasabi. Matupad na yung mga sinasabi ng eksperto o yung mga nagtatarot reading o yung mga nanguhula. Pero wag naman. Simulan natin dito kay Senador Marcoleta. Yung punto ni Senador Marcoleta rito. Ang ilabas para lamang sila inyong umpisahang pakinggan. O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ayan. Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Of personal and collective privilege. Mahiya naman kayo
These are the very exact words uttered by the President 8 months ago. Yes, Mr. President, walong buwan na mula nang tumambad sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Kita nyo? Kita nyo? Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched closely, anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Let me be clear, it was not intended to disrespect the committee nor the Senate as a body. Fully aware of the hearings on the flood control anomalies that had not concluded, and in the absence of a committee report, the public has long been waiting. The report was not filed with the Bills and Index, but coursed through the office of the Senate President, hoping for proper disposition. The minority report was initiated out of our solemn duty to the Filipino people who are eagerly awaiting and demanding for the Senate's decisive action on the nationwide flood control scandal. Our intention was clear from the outset: to uncover the truth, hold people accountable, and propose legislative measures that will finally dismantle the deeply entrenched corruption that characterize our infrastructure projects. Ladies and gentlemen of this chamber, the people have waited long enough. Tama. Ang tagal nang hinahantay ng taong bayan na lumabas ang katotohanan. Pero parang itong yung chairman at yung president ng Senado, parang walang kagana-gana silang imbestigahan. Ano ba ang nakain? Ano ba ang mga nasa utak nitong mga ito? Nakakaawa na ho ang ating mga kababayan. Sinabayan pa ng problema sa ibayong dagat. Ngayon, ito na lang sana ang pag-asa para mapanagot na. Kaso nga lang, pinawawalang kibot-balikat na lang nila. Parang sinasabi nila, kaya namin to. Kami ang bida rito. Kami ang may power ngayon. Ngayon lang ho yan. Natatapos ho ang mga panahon. Kaya wag niyong masyadong gagalitin ang taong bayan. At halatang halata na ho. Di ba? Subukan nyo na maimbestigahan yung Blue Ribbon. Kayo mga taga Blue Ribbon. Subukan nyo na maimbestigahan. Itong si Balulong. Subukan nyo imbestigahan yung mga congressman na nadadawit sa mali-malitang pera. Subukan nyo rin imbestigahan yung dinawit ni Diskaya na mga congressman na may kickback. Hanggang ngayon, ang tagal, 8 months, sinabi rito sa video. Wala man lang balita. It has been 7 months since the first Blue Ribbon hearing. For far too long, the public have been agitated, disgusted, and tormented by the thought that more than 1 trillion pesos have been openly looted from the National Treasury. Yet to this day, no one has been held accountable except for the small fry. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Are we supposed to
to depend solely on the capacity and perhaps the willingness of our staff to produce a report that the Filipino people have been waiting for. Tama. A report that is not merely a formality but a duty we owe to the public we serve. It was out of exasperation that on January 20, 2026, we took it upon ourselves to formally release the minority report in a press conference to prevent the findings of our inquiry from being stalled while the public continues to wait for answers. Yet again, on January 26, 2026, the chairman once again said that BRC's partial committee report Asa na? was almost finished. Mr. President, the minority report was not done half-heartedly, nor was it done out of disregard for this institution. It was done because the Filipino people have been waiting for this chamber to tell them what has been found. The submission of a minority report therefore served a simple yet necessary and urgent purpose: to let our people know that something has been done, at least from our side. Sadly, after the minority's press conference, said report was vilified without even the courtesy of reading it. The BRC chairman was even blunt when he said that the place for the minority report is the trash bin. Sa basurahan, a submission anchored in the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng iyon? Aray. Yan na, sinasabi natin. Upo na lang ba kayo dyan? Kayo mga chairman, para saan? Para ipagtanggol yung mga amo nyo? Hindi nyo naman kaya ipagtanggol ang sambayan ng Pilipino. Magtigil-tigil na kayo. Umalis kayo dyan. Maraming may deserve na mamuno at gusto nilang pagsilbihan ang mamayang Pilipino. Pero kayo, hindi kayo nakikitaan. Kawawa sa inyo. Sasahod kayo, may maleta pa kayo, di umano. Tapos ganyan lang gagawin nyo. Pagtatakpan nyo yung mga magnanakaw, kakaawa. Bumagsak na ang ekonomiya. Yan ang sabi ni Atty. Vic. Talaga naman eh. Diba? Magkano na dollar? Kahapon, pa 60 na. Buti ngayon, medyo kumikig pababa. 58. Wala na. Yung ibang gasolinahan ngayon, nagsasarado na dahil hindi na makakuha ng mga gasolina. Dahil meron ng problema. Yung mga depo, yung mga refinery ng oil, ano nangyari ngayon? Kita nyo sa balita. Yun ang target ng mga kanilang mga katunggali. Ano mangyayari ngayon? Hindi natin alam. Swerte na yun nakakuha ng mga electric car. Swerte na yun. Baka mamaya mapakuha ka na ng di oras dahil nga sa mahal ng gasolina. So, pag marami na na-produce na electric car, mumura na ang gas. Aray ko. Pasok mo, Atty. Vic. Facebook. Habol po, very, very soon yung ating TikTok channel. Hindi lumalim sa ating ugnayan ngayong hapon. Ang ating pong pamagat, economic crash at So, wag na muna natin itong talakayin kasi ito ay hindi tinatanggap sa policy. Kung mga ganyang usapin, hindi ho kaaya-ayang ibalita. Meron hong rules itong platform ng YouTube na hindi pwedeng talakayin or less talagang kailangang ibalita. Pero yung mga ganung bagay, mahirap pasukin. Baka magkaroon tayo ng problema. Dito tayo. Saan? Napahiya yung mga, lalong-lalo na yung mga bida-bidahan do sa parang nangyaring rally. Tinawag siyang magnanakaw. Ito siya. Kakahiya ka. Pakaway-kaway ka pa. Tinawag kang magnanakaw. Kilala niyo yung tabing hinuka. Siya yun. Diba? Akala niya, suportado siya ng taong bayan.
Magnanakaw ang tingin sa'yo. At hindi pa yan, hindi pa nagtatapos dyan, ha? Itong si Lupin, may bago na naman siyang pangalan na nagpunta sa Amerika. Eto siya ngayon. Gabi dito sa Los Angeles, Yan. California. So, Tapusin yung video na yan. guys, gusto ko lamang kayong i-update. Siyempre, of course naman, hindi lamang po dyan sa Pilipinas ang ina-update ko kayo, kundi pati yung mga nangyayari dito sa Amerika. Ah. Gusto ko lamang po i-update sa inyo kasi dumating na po kaninang umaga si BBM, yung Pangulo nyo po dyan sa Pilipinas. Nandun po sila sa New York. Kasama niya po ang kanyang First Lady na si Lisa Marcos. Agoy. So, panoorin nyo guys kasi kalaki po dito yung mga pangyayari dyan sa New York. Doon sa harap ng hotel na kung saan doon sila naka-check-in yung mga iba't ibang mga leader sa buong mundo. Kasi naririto po sila dahil pag-uusapan nila yung about sa nangyayari sa Gera, United Nations po. So, ayun guys, panoorin niyo po kung ano yung mga kaganapan sa New York ngayon sa pagsalubong nila kay BBM po ng ating mga kababayan kasi baka hindi po pinapakita sa mainstream media dahil nga sobrang napakaganda yung mga salubong kay BBM. So panoorin niyo po guys. It's the hotel where BBM is where the staying. Bangag stayed. Yan. Yeah, this is the hotel, Pier A-Taj Hotel in New York City. This is the hotel where BBM is staying for March 9-10 work visit at the United Nations. This is just near the United Nations. Kakahiya si, si Lupin, Hindi siya welcome sa Amerika. So, yung mga bayan USA, sila yung kalaban namin noon kung magparada kami. That time, kakampihan kami. So, That's good. Kakampi na. supposed to have an event in United Nations, but we decided to move the location because nalaman namin nandito pala ang Bangag. What can you say? Manoy, what can you say? Dapat natin i-stop ang administration ni Marcos dahil sa korupsyong nangyari sa Pilipinas. Mga kamanay, we are here in front of the Pier hotel where the Bangag Marcos is staying for the United Nations activity this coming Wednesday. So we are here to support this group of people. So to tell Marcos to resign. What about this? Ayun, kumain. In a 5-star hotel, 700 per day. Grabe. How much is the 700. hotel? 700 per day plus tax. Last tax pa. Diba? Aming pera niya! That's the people's money! Correct. 5%! Alright. Sure. That's all money. Money, we were waiting for you. I'm gonna lose. Oh my God. Oh my God. Ano sa pala nyo? Kung na lang naanap ng kami ko. At naman. Ito nyo. Pag galit talaga ang taong bayan at hindi gusto ang inyong pamamalakad, ganito ang mangyayari sa'yo. Pansinin niyo si Tatay Digong, si BP Sara, pumupunta sa ibang bansa. May ganito ba? Wala, di ba? Ayan ay isang patunay na talagang yung mga tao ay lalabas na at lumalabas na. Eto, hindi naman to mga bayad. May mga trabaho sa Amerika yan. Iba ang buhay sa Amerika, iba ang buhay sa Pilipinas. Hindi naman to kapiraso bilang. Ang dami rin nila. At sila ay pumunta doon dahil nabalitaan nila na si Lupin, si Bangagay nasa isang hotel dyan sa New York na ang halaga ng per day ay gumagana na $700 plus tax.
So, ano iisipin nyo? Pera ng taong bayan yan. Samantalang ating kababayan sa Bahrain ay humihingi ng tulong, pinagtutulakan pa ng isang taga DMW o taga Polo. Ha? Na ngayon ay todo binatikos na ngayon na maski si Senador Raffy Tulfo ay napatawag. Ano nangyari? O pinaparecall na raw ata. Buti nga. Sana hindi mangyari sa iyo na ikaw ang hihingi ng tulong sa isang embahada at ipagtutulakan ka rin, unggoy ka. Ang saklap ng mga pinagagawa mo. Kita pa sa Amerika, ang yabang-yabang. Ay, kita pa sa camera, ang yabang-yabang mo. Kahit saan daw magsumbong sa Pilipinas. Ang Pilipinas na raw ang nagsasabi na walang pondo. Ano ginagawa nyo pa dyan kung wala pala kayong pondo? Magsialis na kayo niyan. Huwag nyo nang pahirapan ng taong bayan. Marcos design. Yan. Mga ano? Ang mga dignitaries. Hindi sila kumuha ng ano, ng Pilipino. You know why? Nahiya Oh. sila eh. Papahiya talaga. Stuck na ko din eh. Diyan ka lang. Paano pa lalabas niya si Bangag? Kita niya yung mga Pilipino. Tapos hindi pa raw kumuha ng mga Pilipinong security o mga staff na aalalay sa kanya. Paano? Baka baka lalong mapahiya at saka walang tatanggap siguro. Ano? Nasa Amerika, 2 araw sa working visit. Ang sarap. Yung kayo, mabilis kayo makakuha ng aeroplano, mabilis kayo makapaglipad. At kayo ay nakapagbayad pa nga nung pinadala si Tatay Digong ng aeroplano. Ngayon, itong kababayan natin na nanghihingi ng tulong sa Bahrain, wala kayong mabigay na aeroplano. Ano nangyari? Ubus daw ang pondo ni eh. Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Kasabay niyan, tinalakay ng palasyo ang mga nananamantalang gasolinahan. Naku. Live mula sa New York sa Amerika. Yun lang pala ang Kasubay ano ng mo. balitang yan, si Maricel Halili Masep. Ano ba ang aktibidad ng Pangulo ngayong araw? Cheryl, bago nga mag-alas 3 ng hapon, araw ng linggo, dito yan sa New York, dumating na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Inaasahan na ngayong araw, magsisimula yung kanyang working visit dito sa New York. Ang una niyang pupuntahan ay ang United Nations para talakayin yung usapin sa mga kababaihan. Pero syempre, highlight pa rin ng kanyang pagpunta dito sa New York, bukod din sa kanyang magiging panawagan tungkol sa gulo sa gitnang silangan, ay ito nga panawagan natin, kampanya para ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng United Nations Security Council. Sumakto ang working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York sa Amerika ngayong big time ang taas presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East. Nag-issue na ang Department of Energy ng show cause order sa higit 50 gas stations sa Pilipinas na nagtaas presyo kahit hindi pa dapat. Para po makita natin kung sila ba ay lumabag sa panawagan na huwag magtaas ng presyo ng gasolina. Kasi kapag po napakita rito na sila po ay may mga fraudulent acts, maaari po silang makansela ng permit. Ayon sa Malacanang, tamang-tama ang pagbisitang ito ni Pangulong Marcos sa United Nations at ipaalam ang posisyon ng Pilipinas sa nangyayaring gulo. Lalo't maraming OFW ang naiipit sa gitna ng mga nagliliparang missile. Ano aksyon? Ano aksyon ng Pangulo? Wala. Magtago daw sa safe na area. Diyos ko po naman, karo din naman. Ibang klase rin mag-isip. Diba? Pag ganyan tao ang paniniwalaan nyo, lalong-lalo na yung matindi yung paniniwala. Mga loyalista daw kuno. Yung mga loyalista.
Kung kayo, bibigyan ko lang kayo ng example. Halimbawa kayo nasa Middle East at hihingi kayo ng tulong dito sa amo nyo. At yan lang sasabihin, magtago kayo sa safe na area. Ano kaya mararamdaman nyo? Tatanong lang ho kami, ha? Oo. Kasi yung mga pamilya-pamilya na ito, malamang may kamag-anak sa ibang bansa eh. Lalo na yung loyalista. Pinklawan, Dilawan, Bolangaw. Alamin natin ang mga puso nyo kung ano nararamdaman nyo. So, impeachment complaint versus BP Sara Duterte, consider barred. Barred. So, parang pinagbabawal na. Alamin natin yan. Kasi, itong third and fourth, umaasa pa ata na matutuloy. At ihihiring sa Senado. Ito na. Ano to, parang hintay na lang natin yung announcement o yung binabang kung may ibababa man ng Supreme Court. Pero, tinalakay dito, sabi ni Attorney Paras, ito. Ito nga pong impeachment complaints na inihain naman po laban kay Vice President Sara Duterte. Alam natin, Pebrero 6. Ngayon dapat sana, di ba, yung pagkakaalam ng nakararami na ating mga kababayan na po pwedeng matatapos yung 1-year bar rule kaugnay noong inihain na unang impeachment complaint laban sa kanya. Ang tanong, attorney, bakit po maaga? Nakikita ho ba ninyo walang problema po dito sa pag-file ng maagang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kamakailan? Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Supreme Court, no? Doon sa desisyon nila noong July 2025, ni-specify ng Korte Suprema na February 6, saka yung malilift yung 1-year bar. Nagtataka ako bakit nag-file ang bayan muna ng impeachment lihis doon sa mandato ng Korte Suprema. At ini-interpret nila according to what they think. Alam mo, sa tinatawag nating statutory construction, what is clear is yun ang magpiprevail. Matagal na pala itong ano na to. Itong balita na ito. 1 month ago. Kaya nagulat din ako eh. Pero tama nga naman. Pero dapat nga, yung una at pangalawa, nakitaan na nila ng ground na parang mali. 'Di ba? Sasang-ayon din ako kasi first, second, third, fourth, nagkaroon ka na ng conflict dito sa unang yung complaint. So, i-consider na lang ng Supreme Court na na-technical na tong lahat. Kasi may nag-file ng ADOS pa lang eh. So, kung sino yung nag-file ng ADOS, hanggang doon sa pang-apat na complaint, technical na. Hindi na pwede kasi nga, nalabag na yung 1-year bar rule. So, meaning to say, wala na, tapos na, di ba? Ganun lang, usapang ano. Magaling sana, kung magaling, magdidesisyon na rin ang Supreme Court dito. Inaantay pa natin eh. Pero ito ang magandang balita ngayon. Ang OBP ay nakikipag-ugnayan na sa ating mga kababayan sa labas ng bansa. Office of the Vice President nakikipag-ugnayan na rin sa mga OFWs sa Middle East para daw po sa kinakailangang tulong. Ibabalita po ni Madeline Villar Moratillo. Mads? Yes, Jen, nakikipag-ugnayan na rin ang Office of the Vice President sa mga overseas Filipino workers sa mga apektadong lugar sa Middle East. Sabi ni VP Sara, meron na silang itinalagang point person na nakikipag-usap sa mga OFW kung merong gustong bumalik ng bansa. Pero lahat anya ng nakakausap nila ay ayaw pang bumalik ng Pilipinas dahil nanghihinayang sa kanilang trabaho. Kung narito, sabi ni VP Sara, pwede naman magpadala ng eroplanong Pilipinas para sa mga Pinoy sa Middle East na gusto nang umuwi sa bansa. Nagawa na niya ito noong COVID-19 pandemic para may uwi nila yung mga taga Davao na naipit sa Metro Manila. Pero sabi kita naman, nyo, si VP Sara, mabilis lang ang aksyon. Kaya naman daw magpadala ng eroplano ng ating kababayan. Bakit yung isa hindi kaya? Wala siyang pronouncement na ganun.
Ang sabi nila, magtago, magtago, magtago. Diba? Bakit itong OBP at si BP Sara, ulitin natin, baka hindi nyo narinig noong COVID-19 pandemic para may uwi nila yung mga taga Davao na naipit sa Metro Manila. Pero sabi ng Malacanang, sarado pa ang airspace. Welta naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat inaalam muna ng Vice Presidente ang mga programa ng gobyerno bago ito magsalita. Iti Nako, Castro, ang kaya naman siya, meron namang conflict of... Alam nyo, kung gusto nyo tumulong, gagawa kayo ng paraan, kahit sarado ang airspace. Pansinin nyo yung nagkaroon ng problema dati. 'Di ba? Talagang ginawa ng paraan. Kung saan nila dinaan, Baylan, tinawid ng sambang bansa yung nagkaroon ng problema nun. Kinuha yung mga kababayan natin. Baylan. Tapos inilikas, tapos nilipad pa uwi. Kung gusto yung tumulong, ganun dapat. Pero ito, question nyo pa, sarado, sabihin nyo, isipin muna kung sinasabi, aray ko. Ang galing nyo talaga dumipensa pag talagang amo nyo ang nalalagay sa alanganin no? Pero ganun pa man, hindi na kayo paniniwalaan. Talagang asar na sa inyo ang taong bayan. Dahil pwedeng gawa ng paraan sa tulong ng iba't ibang mga bansa, sa tulong ng mga magaganding mag-isip, pwedeng gawan, Baylan. Bet kayo ayaw nyo. Kaya kung umabot kayo sa video na ito, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe. At kung saan lugar ka, type nyo dyan. Nasa Amerika ka ba? Nasa Canada ka ba? Nasa Pilipinas ka ba? Type nyo dyan para alam natin kung saan umaabot yung video natin. Hanggang sa muli, huwag niyong kalimutan maglalambing lang po ako. Subscribe, like, share yung video. Share nyo Bye-bye.